as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Job, Kabanatang 25, talatang 5 at 6, tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulate. Kaibigan, ang kabanalan ng Diyos ay hindi masukat. Sa buong kabanata ay inilarawan ni Bildad ang Diyos bilang isang perpektong Diyos na malinis at makapangyarihan sa lahat. Kaya sa kanyang presensya, walang sinuman ang maaaring magyabang. Ngunit hindi ito dahilan para mawalan tayo ng pag-asa, kundi para mas lalong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, AWR 89.1 FM. At ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy version, atin pong itutuloy ang pagbabasa sa aklat na ating pinasimulan. Ang aklat ng Job ngayon po ay sa mga kabanatang 25 at 26. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Tapos sumagot si Bildad na taga-Shua, makapangyarihan ang Diyos, kaya dapat siyang i-worship. Mapayapa ang kanyang paghahari sa langit. Hindi mabibilang ang dami ng mga army niya, at walang lugar na dinaabot ng liwanag niya. Pwede bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos o maging malinis ang tao sa harap ng Diyos? Kung ang buwan at bituin hindi malinis at walang ningning sa kanyang paningin, ano pa kaya ang isang tao na isa lamang uod at wala ring halaga? Sumagot si Job, tulad kong mahina ang iyong tinulungan, sa aking kahinaan ako'y inalalayan. Ang karunungan mo sa akin ay binigay at nag-share ka pa ng magandang advice. Sinong nagturo sa iyong magsalita ng maayos at sinong nag-inspire sa iyo para ganon ang sabihin mo? Ang sagot ni Bildad, takot na takot, maging mga patay na nasa kailaliman, pati na ang mga nasa karagatan. Ang mundo ng mga patay ay nakikita ng Diyos, sa mga mata niya ay walang makakalusot. Nilagay ng Diyos ang north sa pwesto nito, at sa kawalan sinabit niya ang mundo.
Pinuno niya ng tubig ang kanyang mga ulap, pero di ito nasisira gaano man ito kabigat. Tinatago niya ang kabilugan ng buwan, gamit ang ulap kanya itong tinatakpan. Nagdrawing siya ng circle sa ibabaw ng karagatan para paghiwalayin ang liwanag at kadiliman. Mga haligi ng langit sa takot ay nanginginig. Sa saway ng Diyos, ito'y nayayanig. Sa power ng Diyos, pinatahimik niya ang dagat. Sa karunungan niya ay pinatay ang monster na si Rahab. Sa hininga ng Diyos, langit ay umaaliwalas. Pinatay ng kamay niya ang ahas na tumatakas. Lahat ng ito ay maliit na part lang ng power niya. Bulong lamang ito tungkol sa lahat ng mga nagawa niya. Sino ba ang nakakaalam kung gaano ka-powerful ang Diyos? Ang mga tao ay uod lamang, sang-ayon kay Bildad. Sa paglilitis sa korte, ang bawat abogado ay binibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng isang panghuling argumento o pangwakas na argumento sa harap ng hukom at mga hurado. Ganon din ang tagpo, kaibigan, sa kabanatang ito ng Job, kabanatang 25. Narinig natin ang isang pangwakas na talumpati mula kay Bildad. Siya ay nagsimula ng malakas na nagpapahayag, makapangyarihan ang Diyos at kagalang-galang. Sa mga talatang 3 at 4 ay nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang malalim na tanong. Mabibilang ba ang kanyang hukbo? May lugar bang hindi nasisinagan ng kanyang liwanag? Paano makakatayo ang isang tao sa harapan ng Diyos at sasabihing siya ay matuwid? Mayroon bang taong ipinanganak na walang kapintasan? Talagang wala tayong magagawa kundi sumang-ayon sa Kanya na magsasabing walang katulad ng ating Diyos. Ngunit sa kasamang palad, patuloy na nagsalita si Bildad. Sa mga talatang 5 at 6 ay ipinakita niya ang kanyang baluktot na pananaw sa sangkatauhan. Inihambing ni Bildad ang mga lalaki at babae sa mga uod. Ang tao ay kagaya ng isang uod lamang. Ang mga mapanlait na pahayag na ito ay itinuro niya kay Job. Habang nasa mahinang pisikal na kondisyon ang kanyang kaibigan. Sa kaniyang komentaryo, inihambing ni Tremper Longman ang pananaw ni Bildad sa Psalm kabanatang 8, talatang 5 hanggang 8, ganito ang nakasulat. Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. Bagamat nilikha ang tao na mas mababa kaysa sa mga anghel, hindi iyon nangangahulugan na ang tao ay walang halaga sa Diyos. Ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Nakalimutan ni Bildad na tayo, ang tao, ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Henesis kabanatang 1, talatang 27 ang ganito. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. Totoong mababa ang kalagayan ng tao. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang halaga sa harap ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng mga narito sa sanlibutan. At magpahanggang ngayon, kahit ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito. At bagamat totoo na ang larawan ng Diyos ay nasira o napinsala dahil sa kasalanan, malayo pa rin na ihambing ang tao sa isang uod. Binigyan tayo ng halaga at dignidad ng ating manlalalang. Sa talatang 4, tinanong ni Bildad, kung gayon, paanong ang isang mortal ay magiging matuwid sa harap ng Diyos? Ang sagot ay sapagkat tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa persona at gawain ng ating Panginoong Hesukristo.
Ginawa tayo, nilikha sang-ayon sa larawan ng ating Panginoong Diyos, at nang tayo ay magkasala, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Efeso, Kabanatang 1, Talatang 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Oo, kaibigan, tayo ay marupok at makasalanan. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Iniahon tayo sa ganong kalagayan sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Dahil dito, nauunawaan natin kung gaano natin kailangan ang Kanyang biyaya at habag. Kapag kinilala natin na tayo ay gaya lamang ng uod o bulate, sa harap ng Kanyang kabanalan, doon natin mas mauunawaan ang lalim ng Kanyang pag-ibig at awa sa atin. Kaibigan, nailagay mo na ba ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan mo? Paano mo itinuturing ang iyong sarili sa harap ng mga tao at ng Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan po sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais ko po kayong makasama. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihang Ama na nasa langit, Ikaw na lumikha sa amin sang-ayon sa inyong wangis. Salamat po sa mataas na pagpapahalaga niyo sa amin. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, ay ibinigay mo sa amin ang lahat ng pagpapalang spiritual. At sa pamamagitan niya ay tinitingnan mo kami na parang walang kapintasan. Turuan mo po kaming hanapin ang iyong layunin para sa aming mga buhay at hanapin ang aming halaga at dignidad sa iyo, Panginoon, aming manlilikha at manunubos. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong idinatalangin ang mga kaibigan po naming nagsisipag-lakbay. Ingatan po sila, Panginoon, sa daan at ilayo sa anumang aksidente, mga kapinsalaan. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang mga kaibigan naming may mga hamon sa kanila pong lugar na pinagtatrabahuhan, sa kanila pong negosyo. Panginoon, kayo po ang nagbigay sa kanila ng trabahong ito at negosyo. Palaguin niyo po ito, Panginoon, upang patuloy na makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Papupurihan kanila, Panginoon, sa mga pagpapalang inyong ipinagkaloob. Inyo rin pong bigyan ng karunungan ang mga anak ng aming mga kaibigang nagsisipag-aral. Tulungan po sila, Panginoon, na matugunan ang kanilang mga academic requirements. Pagpalain po sila, Panginoon, at ang pakikisama, ang presensya, paggabay ng Banal na Espiritu, ang kanila pong maranasan sa buong maghapong ito. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, kaibigan, maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang napakagandang aklat na ito, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo ang aklat na ito kung inyo pong itetext ang inyo pong mga pangalan at address dito po sa ating mga numero, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
Ang mga kaibigan po nating sumusubaybay naman sa Facebook page or YouTube channel, makaka-avail din po kayo ng aklat na ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address. Ito ang inyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. My hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.